Dito naman tayo sa crusade mga guys. Galing doon sa pumunta kami ng Balanga kanina mga guys, tapos kinakukuhay ng bahay. Nagdiretso ako dito sa crusades kasi ganina namigay kami ng mga libro. Ngayon gabi-gabi naman to, bali 7 araw yata sila, hanggang 7 araw to guys. Shit. Dito to sa Sitio Bikiri mga guys, Alasasin, Barangay Alasasin. Ito na yung crusade. Lapit lang to sa highway mga guys. Kaya yung mga taga-Alasasin, kung saan lugar yung tinitirhan, malapit lang dito sa Bikiri. Nanyayahan ko mga guys na dumalaw dito sa crusades dito sa Sitio Bikiri, Barangay Alasasin. Dito na tong crusade mga guys. Tayong lahat po ay maglalakarin po at manalangin. Dakila, mapagpalang ng Diyos na banal na ang tahanan ay nasa mga kaluluwa. Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari, Diyos na manangalang at naibigin. Amin po kayong pinapupurihan, dinadakila sa Espiritu at katotohanan. Ama, inyo pong saliksikin ang bawat puso ng bawat isang narito. At kung inyong masumpungan, ng laman nito ay napakarumi, basura, na walang sapat na kalalagyan ang karumihan ng aming puso na ito. Maaari po ba, Panginoon, na inyo po kami patawarin sa lahat po ng karumihan ng aming pong nagagawa na ito. Na kami po ay natuloy na nakakasalangsang sa inyong mga kalooban. Kami lumalabag sa inyong mga usan at patuloy kaming namumuhay sa kadiliman. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng mga ito. Alang-alang sa aming Panginoon Jesus na ako sa krus ng Kalbaryo na kanyang binayaran ito. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pangalagay niyo sa bawat isa sa amin. Na patuloy na po kami pinagkakalooban ng aming mga pangangailangan. Na patuloy na po kami iniibig sa kabila ng aming hindi karapat-dapat sa inyo, ay ginagawa niyo kaming karapat-dapat. Pinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang patuloy na walang sawa ninyong pagbibigay sa amin ng inyong mabubuting na salita. Na patuloy na po kaming pinaalalahanan, na patuloy na po kaming pinagkakalooban ng mga salita upang ang bawat isa sa amin ay mapabuti, upang ang bawat isa po sa amin ay maituwid ang aming mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapalakas po ninyo ng aming kalooban sa pamamagitan ng mga salita na aming napakikinggan, nababasa sa inyong banal na kasulatan. Ganun po, Panginoon, kami dumadalangin sa gabi po na ito na nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Hilusin niyo po ang aming mga puso. Kayo po'y mangusal sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu sa
bawat isa sa amin. Nang aming pong mapakikinggan ay aming maunawaan, lalo tigit ito po ay aming maisa puso, maisa buhay. Unti-unti po namin itong matutunan na ipamuhay at ipamahagi rin naman sa mga hindi pa nakakapakinig ng inyong mga pabalita ng kaligtasan. Dinadalayan din po namin, Panginoon, ang inyong gagamitin ng mga anak na siyang magbabahagi sa pamamagitan po nila na kayo po ang siyang aming marinig sa katauhan po ng aming kapatid na si Sister Laura at si Brother Joel. Nawa, Panginoon, ang bawat salita na lalabas sa kanilang mga bibig ay kayo po ang siyang aming mapakinggan. Na kayo po ang siyang aming naririnig na nangungusap sa bawat isa po sa amin sa pamamagitan po ng mga kapatid po namin na ito ay gawin niyo po pagpapahala sila sa lahat ng tao na namin ito. At sa lahat po ng mga bahay na nakakapakinig sa malapit po nito, ay inyo rin po silang ingatan, inyo rin po silang akayin, inyo po silang pagkalooban ng inyong mga salita upang ang pagpapala ay sumakat nila rin naman. At dinadalangin po namin, Panginoon, na nawa ay maging maayos ang gabi po ng pagpupulong na ito. Na nawa, Panginoon, walang anumang mga aberya na maganap upang ang inyong pangangaral ito ng mga balita ay amin po masumpuan at maunawaan nang kayo po ang siyang nagturo sa amin. Ang lahat po nito ay aming tinataas sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palangan, narito po tayo ulit, sama-sama nagpe-fellowship sa ating Panginoon. Amen? Okay, purihin po ang Diyos sa gabing ito at sa patuloy po nating nadarama ang kanyang message of love gabi-gabi. Okay? At tayo po ay napakapalad sapagkat pangilang gabi na po tayo, mga kapatid, mga kaibigan? Pampitong gabi na po tayo ngayon. Ayan. Pampitong gabi na kung saan ay welcome ko po ang bawat isa sa ating unang-una ng ating mga kaibigan na taga Sitio Bakery. Salamat po sa gabi-gabi tayo po ay patuloy na dumarami. At ganoon din po mula sa kapatid natin galing ng Biyaan Church, Ipag, Hillview. Ngayon naman po maglilingkod po ay ang Limay Church. Yan, nakikita niyo po ang ating mga ibang mga mukha from Limay Church. At sa gabing ito, mga kapatid, ay tayo napapalad. Bakit po? Kasi patuloy po tayo inaanyayahan ng ating Panginoong Yesus gabi-gabi tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sa gabi-gabi, lumakad po tayo, uuwi tayo, lumalakad tayo kasama natin si Kristo. Okay? Ang bahagi ko po, mga kapatid, ay ipakilala po ang ating mga magbabahagi sa gabing ito. Unang-una na po, ang masayang nagpaamit sa atin ay ang dalawang kabataan na si Brother Tim at Sister Bia Pacobe. Sinundan naman po ng pambungad na panalangin ni Brother Michael Ferrer. At bago po natin marinig ang lecture ni Sister Laura, na kung saan ito po ay, Sister Laura, ano kaya yung tambal bisyo, ano? Malalaman natin yan mamaya. Ako rin ako curious sa tambal bisyo. Okay, maririnig po natin ang special na awit na magbubuhat po kay Sister Estelita Lopez. At pagkayari po ni Sister Laura, ay makarinig naman po tayo ng makarinig naman po tayo ng question and answer. Yan, yung pag-review ng ating mga napag-aralan kagabi. Sunod po, ang musical offering naman, bago magsalita si Brother Joel, ay magbubuhat naman sa mga young, always young at heart, si Ate Mary Abquilan. Yan. At ang ating tagapagsalita ay ang patuloy na masigla na si Brother Joel Padilla. At ang appeal song ay magbubuhat naman po sa isang masiglang kabataan.
Ito po'y mami na, pero hindi mukhang mami. Siya po ay si Sister Jen Mangune. At ang ating team song, closing prayer po, na ibabahagi naman ni Elder Chul Manyaon. Ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa gabi nito. Nawa po ay manatili po tayong masaya at patuloy po maramdaman ang banal na Espiritu habang tayo po ay nakikinig. Magandang gabi po. At ako po si Sister Marical Bacobe na siyang naging tagapagpakilala ngayong gabi. Umaawit. Ngayon po ako na po inaalalayan ng anak ko. Kaya hindi po pwedeng si Sister Lita lang. Kasama pa rin si JR. Sa'yo daw yan. Sa'yo. Sa'yo. Kailan ba'y bibigay ang buhay mong lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan mo'y tatangyan? Kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat. Lumipas na ang pangalan siya'y pagkakataon. Kailan pa kaya pag-ibig ko sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? Kailan tayo bibigay ang buhay mo tagas? Kanya na nagbigay sa'yo buhay na wagas. Ang pangalan niya'y banal, kailan tatangyan? Wala nang pagkakataon, hindi na ang So, pagkitin rin natin yung ating chant para naman ang lahat ay may participation. Ang paanyaya ng Panginoong Hesus tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. So tayo po ay magpapatuloy na. Ako po si Sister Laura Villena Padilla, ang inyong Health and Family Lecturer sa gabi-gabi po. So ngayon ay tatalakayin natin ang tambal na bisyo, nakakawala ng bisyo. Sa palagay nyo, may idea kayo kung ano tong tambal or kambal na bisyo na ito na nakakawala ng bisyo? Meron na kayo idea? Okay, tama-tama. Ang daming kabataan natin ngayon at ito ay sana makinabang ang bawat isa sa atin.
Yan. So, ito, ang unang bisyo na binabanggit dito ay alcohol. Ito po ay legal na inumin, ngunit nakahuhumaling na nagdudulot ng kasakunaan at kasakitan. Totoo mga kabataan? Totoo. Sige, pag-aaralan natin para mas ma-justify natin at baunin nyo ito na hindi na kayo mahuhumaling sa bisyo na ito. Yan. Ang sabi nga, sa isang baso, sa isang inom pa lang, ay may kakayanan na ang utak ay madiskare. Okay? Ibig sabihin, mawawala ka na sa wisyo kapag ikaw ay nakainom ng isang baso ng alcohol. Okay? Sabi po sa survey, na mga nagkakaroon ng aksidente, lalo higit sa kalsada, kapag ikaw ay nakainom ng 0.05% na blood alcohol content, okay, ito ay 1.5 times na ikaw ay posibleng maaksidente. Tignan nyo to ha, 0.05% pa lang yung alcohol content na nakahalo sa ating dugo. Meron ka ng chance, ibig sabihin, malaki talaga ang chance sa 1.5% na kagad ang chance na ikaw ay maaksidente. Kapag 0.10% o yung level ng alcohol na naipasok natin sa ating katawan is 6 times na posible na ikaw ay maaksidente sa kalsada. Tama? Okay. Kaya sa mga kabataan, ang number 1 cause of death ng mga kabataan ay dahil sa aksidente sa lansangan dahil sila ay nakatake ng alcohol. At 25% nakakalungkot, napakataas na bilang. 15% ng blood alcohol content sa katawan, 25 times the chance na maaksidente. Ang tanong, mga kabataan, gusto niyo bang maaksidente sa daan? So kung ayaw natin, wag na, sabi nga may kasabihan, di ba? Don't drink if you're going to drive, no? So eto, pinapayuhan din tayo na tayo, lalo na sa mga bataan, huwag na natin subukan na tayo ay uminom or mahumaling sa pag-inom na inuming may alcohol. Kinatiyang higit pang 50% ng aksidente ay dahil sa 0.06 blood alcohol content or higit pa. Grabe. Konting porsyento lang na nainom mo na alak o inuming may alcohol, posible. 50% kaagad ang chance na ikaw ay maksidente. Nung isang araw, nagkwento si Brother Joel. Sabi niya ay kung gusto mong makarating agad sa inyo, yung asawa mo na lasinggero, huwag mong palakarin ng paabante. Tama? Dapat paatras kasi mas madami daw atras kaysa sa paabante. Eh how much more kapag nagmomotor or ikaw ay nagmamaneho. Okay. Ito po ang itsura ng utak natin. Meron tayong yung unahan ng utak natin. Ito ay tumutukoy sa ating emotions. Dito gumagana. Dito naman sa parting taas, yung ating mga judgment. Okay po? Etong sa likod po, yung ating voluntary motor skills. At yung sa ilalim naman, involuntary system. Iyan po, once na tayo ay uminom ng inuming may alcohol or alak, naaapektuhan po ang ating utak at kaya sinasabi na nadidiscourage po ang ating mga pag-iisip kasi ito po yung number 1 na kinokontrol ng alcohol. Yan. Ano pa ang mga side effect ng alcohol? Yan, nakakasira ng immune system na nakakapagpataas ng chance sa pagkakasakit. Ano pong pwede maging sakit, mga kabataan, kapag kayo ay umiinom ng alcohol? Pwede kayong magkasakit sa lungs, esophagus, stomach, liver, breast, and rectum. Gastrointestinal problem. Pagkamatay ng selula sa utak. Nakakapagpataas ng presyon ng dugo, pinapataas ang chance ng stroke, sanhi ng ilang sakit sa puso. Maganda bang benepisyo pag uminom ng alcohol? Hindi po. So dito, minumula tayo sa katotohanan, ang alcohol ay legal, pero ito ay hindi maganda ang idinudulot sa katawan ng tao. Ang alcohol ay isang pangunahing dahilan ng mga maiiwasang panghihina ng pag-iisip o mental retardation sa mga bata. Pag nagbubuntis ang nanay at meron siyang baby sa kanyang sinapupunan, huwag po kayo magtaka-bakit ang inyong anak pag nilabas, meron siyang parang konflict. Dahil yun sa mga iniinom niya at kinakain niya, particularly sa pinag-aaralan natin na alcohol. Yan. So, ito pa.
pagpigil o pagbagal sa paglaki ng bata. Kaya pala mga kabataan ngayon, medyo mahina na ang paglaki kasi ang magulang ay nag-iinom ng alcohol, may bisyo na nakakawala ng wisyo. Yan. Sino dito ang magulang hindi nag-iinom ng alcohol? Wow! Okay, may chance pa ako kayo lumaki. Okay. Pero eto tinuturuan, at least sa mga magiging mga magulang natin, kung gusto nyo lumaki naging kagaya ko, ay wag ho kayong magsubok na, uminom pa ng mga inumin ni alcohol. Paghihina ng intelektual na utak, pag-iisip ng bata. Kung gusto nyo maging matalino ang inyong mga anak, wag po kayong uminom na, inumin man, alcohol. Kahit ilang porsyento lang yan. May pagbabago sa physical na itsura ng bata. At nakita natin dito, may mga deformity sila. Hindi ka ganun kaganda. Kung dati si Eva at si Adan na perfect, mga gwapong magaganda, huwag kayong magtaka bakit meron ng pangit ngayon. Tama? Di ba may description tayo? Merong maganda, may pangit, may sobrang ganda. Hindi ka magtaka bakit ganun. Kasi sa mga iniinom at kinakain po natin. Okay? O tingnan nyo, maganda sana yung bata, pero natango na ang ilong. Ano ba to, Pinoy? Pero dapat matangos ang ilong. Ano yun? Maayos sana yung kanyang baba. Hindi pa po yan fully developed. Pero kung eto sana ay na bigyan ng magandang sustansya, siya ay sanggol pa sa sinapupunan ng kanyang ina, mas maganda pa sana siya. Okay, tingnan niyo yung mga katabi kung sila ay nahulman ng mahusay sa nagtanilang. Tingnan niyo nga kung mga gwapot magaganda yung mga katabi. Yan. So kung gusto niyo po maging magaganda at magwapo yung mga anak, tanggalin na po natin ang pagbibisyo na nakakawala ng bisyo. Yan. Isa pa sa tatlong nagpapakamatay ay manginginom ng alak. Totoo po yan. May kakilala po kami. Nitong nakaraang buwan lang. Ay dahil siya ay nagbibiro, sabi niya sa kanyang asawa, ay pag hindi mo ko tinawagan, ako'y magbibigti. Ayun nga, lasing kasi siya. Totoo nga po. Ang taas siya lang dun sa lupa ay ganyan lang. Tinali niya yung sarili niya. Wala na siya although na nagbibiro lang siya, kuya. Bibiro lang, pero dahil sa kalasingan, wala na siya magawa, okay? So, mga kabataan, mga magulang, paalalahanan po ang inyong mga anak. Yan. Mental disability. Di kakilala ba kayo may mga problema sa pag-iisip? 75% ng matagal na mangiinom ay nakakaranas ng pagkadiskarel sa pag-iisip at hindi ito maibabalik. Huwag kayong magtaka kung bakit parang nakausap nyo hindi na matino dahil nga siya ay nahumaling na sa pag-inom ng ala. Kaya sa mga misis, pwede nyo payuhan nyo yung mga asawa na iyo pala magiging effect kapag ikaw ay nagpatuloy na uminom. Ayaw naman siguro na ang misis na magiging ganito yung tsura dahil sa sobrang galing sa asawa. Tama? Yan. Pagdating naman po sa krimen, lagpas 75% ng lahat ng krimen ay kaugnay sa paglalasing. Totoo? May piyesta, inuman, away dito, away dyan. Totoo? 75%. Lagpas naman ng 95% na mga nabibilanggo, pansamantala ay sanhina, paglalasing. Huwag kayong magtaka bakit maraming nandun sa kulungan. Nag-inuman lang, nasaksak si kumpare. Mabait naman sila, di ba? Magkaibigan sila, pero dahil sa kalasingan, nawala na sa matinong pag-iisip, yun, bumulot ng baril. Okay, pagkawasak ng relasyon, sirang pamilya o relasyon. Siyempre, kung manginginom, may bugbog, pag nalasingan ng bubugbog, o di ba? Nakipag-iwalay na. Sabi mo nung nililigaw mo pa lang ako, bibigyan mo ako ng mga bituin. Ngayon, nung sinuntok ko yan, ang bituin. Paikot-ikot na sa yung utak kasi sinuntok pala ni Mister. Ano pa? Pambubugbog ng asawa o pamilya. Irresponsible individual. Siyempre, inumpit ni Brother Joel, magkano yung Red Horse? Magkano yung sigarilyo? Di ba? Kung hindi, binili sana ng bigas, di may pagkain. Tama? Okay. Naghihina, nanghihiya ng kapwa. Talagang nakikita mo dahil wala na siyang pigil sa kanyang, sa sarili niya, pati kapwa niya pinapahiya niya na. Ito, sa brain at sa utak naman, itong epekto. Yan, epekto sa katawan. Sa brain at sa utak, kahit ang konting nakalalasing na inumin ay nakapagdudulot ng pagkasira ng mga selyo sa utak.
konti lang na inom nyo, basta may alcohol. Damage na yung utak natin. Yan, ito sa liver. Ito ang healthy na liver, ito ang hindi na healthy. Yan. Okay? So makikita natin na may paninilaw o jaundice at sakit sa atay or cirrhosis. Makikita natin yan. Hindi na siya healthy. At kapag ang ating liver ay napabayaan, hindi yan kagaya ng ibang idadialysis, pwede pang palitan ito, transplant na talaga to. Kaya nga liver, pampahaba na buhay. From the root word live, liver. Kaya ingatan natin ang ating mga liver. Sa Tagalog, ano ang Tagalog na liver? Atay. Ingatan ninyong atay. Okay. O eto, naninilaw ang kanyang mga mata. Lapay o pancreas, pamamaga na lapay at panghina na panunaw. Nahihirapan yung ating mga panunaw dahil sa pag-inom ng alak. Nagkakaroon ng acute hemorrhagic pancreatitis at diabetes. Yan. Ito pa yung mga nagiging sanhi ng pagkahumaling sa pag-inom ng alak. Pati yung ating bladder, nagkakaroon ng pamamaga ng pantog. Tignan yung itsura ng pantog na yan, na nagre-resulta sa mga problema sa pag-ihi. Huwag kayong magtaka bakit kayo nahihirapan na umihi. Kasi dahil sa sobrang pag-inom na, hindi inaraw-araw na every time construction worker ka, pagkagaling mo sa trabaho, inom ka agad. Bili agad ng may mga binibili, Brother Joel, 4 cantos or mga kung ano mang binibili, nauubos doon ang ating kinikita. Sex gland sa mga kalalakihan, kasi mahilig kayo uminom eh. Alam niyo ba na magkakaroon kayo ng pamamaga ng prostata? Hindi na yan titigas, hindi na yan tatayo mga kalalakihan. Kaya akala niyo nakakalalaki yan? Totoo po yan. Kaya mga kabataan, kung gusto niyo dumami ang inyong alahi, makita niyo pa next generation, huwag niyo nang subukan, uminom ng mga inuming nakakalasing. Yan, okay. Sa small intestine, sa inyong mga bituka, pinipigilan ang pag-absorb ng sustansya. Siyempre, merong alcohol content. Yan, ito yung mga dapat na pumasok. Wala na yung thiamine, folic acid, fat, vitamin B1, B2, and amino acids kasi kinokontrol niya. Okay, pati po yung ating immune system. Ang alcohol, pinapahina ang ating panlaban ng ating katawan sa pagkakasakit. Kaya huwag kayong magtaka bakit masasakitin. Masakit ang ulo, may sipon, may ubo, may trangkaso. Yan, dahil sa pag-inom. Pati sa baga, pinakyaw na nito, Brother Joel, ang sakit. Pinapahina ang baga, ang lungs. Affected pa rin po. Sa puso, yan, sino may mga jowa rito? Dinadaan sa pag-inom, nagkasakit sa puso tuloy. Pinapataas ang chance ng pagtaas ng presyon. Siyempre, tataas na naman ang presyon ng puso mo. Hiniwalayan ka ng girlfriend mo or ng boyfriend mo, nag-inuman kayo, yan, tumaas ang presyon ng stroke. So, nagkakaroon ng sakit sa puso. Maraming pag-aaral na nagsasabing ang pag-inom ng red wine or 1.5 hanggang 1 baso araw-araw ay nagpapababa ng chance ng atake sa puso. Narinig po natin yan, sabi, okay naman yung red wine. Pag pinag-usapan po ang red wine, wala po siyang alcohol content. Okay po? Dahil ang mga red wine or pure na katas ng ubas, ito po ay may phenolic flavonoids. Ito po yung kailangan ng katawan natin. Dapat hindi po siya fermented. Okay po? Galing ito sa ubas at sa balat nito na humahad lang sa pag-build up ng mga cholesterol sa dalawin ng dugo. Maganda ang alak kung hindi fermented. Okay po? Tandaan po natin. Iba po yung tinutukoy dito na red wine, wala siyang halong alcohol content. Pero nakakalungkot ngayon, marami nang kino-commercial ngayon ng mga alcohol, zero alcohol daw. Pero hindi po yung totoo. Kung gusto niyo po na makakuha po talaga na magandang benepisyo mula dito, kung bumili na lang kayo ng tunay na mga grapes, ang mura ng grapes lang ngayon. Minsan pumapalo kayo kahit na seedless or yung may mga buto, 115, 120. Bili po kayo, mas okay pa po yun kung gusto po talaga natin na makakuha ng sapat na minerals and vitamins mula sa katas ng ubas. Okay po? So, ang grapes, ang best source of flavonoids, kasama rin po dito yung lemon. Yan. May konti man tayo mabebenepisyo sa pag-inom ng red wine, ngunit ang pagkain ng grapes o pag-inom ng sariwang katas ng ubas
o grape juice ay mas maganda at mas masustansya para sa ating katawan, lalo na sa ating puso. Yan. Kaya kami mga Seventh-day Adventists po, meron kami tinatawag na Santa Cena. Umiinom din kami ng red wine. Pero yung binibili po namin, yung brand po niya ay Welch. Tama? Yun, pag pumunta kayo dun sa market, hanapin niyo po Welch. Pure grapes po talaga siya. Zero, talaga siya, alcohol content. Yan. Okay. Ito po ay panlilin lang ni Satanas. Sandaan po natin kung ano po yung inutos ng Panginoon si Satanas, lagi niya yan kukontrahin. So, sabi ng kaaway, uminom ka ng mga inuming may alcohol o alak. Ang pinainom sa atin yung pure water. Ilang basong tubig nga at least isang araw? At least 8 glasses of water. Yan. Ang payo sa Biblia sa Kawikaan 20 verse 1. O, pinayuhan na tayo. Ito, sinulat ng pinakamatalinong tao na nabanggit po, si Hari Solomon. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sinong mapaligaw sa kanya ay hindi pantas. Kung gusto niyo maging matalino, piliin niyo po kung ano po ang tama. So, tutuloy po natin ngayon ito. May bilang naman to para at least tapos natin yung tambal na bisyo na nakakawala ng wisyo. Yung una po is alcohol. Ang pangalawa po ay, ano po ito? Siyempre, pag may alak, may partner na sigarilyo. Alam niyo po ba na ito pong sigarilyo ay may napakaraming harmful chemicals. Yan, nandito po. Ito po yung nicotine, tar, and carbon monoxide na hindi po natin dapat nilalanghap. At ang nakakalungkot, yung mga yan, ginagamit sa pintura, sa mga insecticides, sa lighter, sa baterya, mga poisonous po na at ini-inhale natin at pinapasok natin sa ating katawan. Okay po? So, yung nicotine, pag pumasok po sa ating katawan, makaka-apekto or masisira po yung ating puso, tataas po yung blood pressure natin, yung heart rate natin, at mahirapan tayong huminga. Yung nervous system naman natin, mahihirapan po yung ating mga utak na pag-alayin, sabi nga, within 7 seconds ng first hit mo, madadamage agad ang iyong kaisipan. Yan. So yung carbon monoxide naman po, ito ay nakakapagpahirap po sa atin para huminga tayo na mahusay. Di ba dapat ang ini-inhale natin oxygen? Ang carbon dioxide yun yung binubuga na sasakyan. Eh ang ginagawa, ini-inhale natin. So hindi nagiging maganda yung ating paghinga. Hihirapan po tayo. At nagsasuffer po tayo sa heart attack. Yan. So, gaya po yung nabanggit ko, yung mga chemicals na meron po sa sigarilyo, yung daluyan po na ugat, nababarahan po, nabubuo po yung mga fast dyan, kaya nahihirapan po huminga ang isang tao o naninigarilyo. Yan. Pwede rin po kayong magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Yan, pati cancer. Kaya huwag kayong magtaka bakit napakadaming may cancer po ngayon. Ito po ay dulot na paninigarilyo. Lahat po ng mga nakikita niyo na yan, ng mga importanteng organ sa katawan, yan po yung tinatamaan ng cancer. Ito yung magkaka-cancer kapag tayo nagpatuloy sa paninigarilyo sa lungs, trachea and bronchus, larynx, oral cavity, sabihin kahit sa bibig, yung lip, tongue, mouth, and pharynx, esophagus, at yung iba pa po gaya ng pancreas, bladder, kidney, stomach, and cervix. So, ang pinakamataas talaga sa lungs kasi yung hangin doon pumapasok. Okay po? Pero lahat niyan, pag nanigarilyo ka, halos lahat yan, magkakaroon ka talaga ng mga cancer cells sa iyong katawan. Okay po? Kapag po yung puso pumasok sa ating mga nerves, maapektuhan po yung ating utak, magkakaroon tayo ng hypertension, aneurysm, and magkakaroon ng problema sa mga daluyan pa ng oxygen sa ating buong katawan. Kaya hindi po talaga nagiging maganda ang paninigarilyo. Ang ating Panginoon na siyang lumikha ng ating katawan at buhay ay batid kung paano tayo maging malusog. Tama po? Naiwasan natin ang tobacco, bawal na gamot, alcohol o anumang nakakalasol. Pinapayuhan po tayo ng banal na kasulatan na iwasan po natin ang mga ito. Kaya ang sabi po sa Isaiah 55 verse 2, ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa
hindi pagkain, tama? Ginagastusan natin yung sigarilyo at alkohol. Hindi po yung pagkain. At inyong gawa na hindi nakakabusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mangalugod kayo sa katabaan. Kung tayo makikinig sa Panginoon, pagpapalain tayo, hindi tayo magkakaroon ng iba't ibang mga matitinding mga pagkakasakit. So, may pananagutan ba natin sa Diyos ang ginagawa natin sa katawang ipinahiram niya? Pananagutan po ba natin ito sa Diyos? Pananagutan po kasi tayo ay mga katiwala or steward na ating Panginoon. Kaya, sabi po sa 1 Corinthians 3:16 and 17, ito po yung last na verse na iiwan ko po sa inyo. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Ibig sabihin, naninirahan po sa atin na ating Panginoon. Kaya ingatan po natin ito. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templo ito ay kayo. Muli, magandang gabi po. Sana po sa lektura na ito na tambal na bisyo na nakakawala ng wisyo, simula sa araw na ito or simula sa gabi na ito, ang mga lahat na nakapakinig at lalo higit ang mga kabataan, hindi na po magkakaroon ng tawag dito, subukan yung paggamit ng mga bisyo na ito. Muli, magandang gabi po sa bawat isa atin at ibibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Joel para sa question and answer portion. Ano po? Sister Lau, hindi yan doon sa isa. Ako na. Pasensya na po ha. Yan. Mga katanungan na dapat sagutin sa gabing ito. Unang tanong, taasan na tayo ng kamay. Kung sino po yung maunang magtaas, ay di siya po yung ating tatawagin. Ano po? Ala, ang ganda, ano? Yan, wow! Ang advance ng Christmas na. Okay, let's continue mga kapatid. Wait lang ha. Yan. Okay, sabi mo dito, unang tanong, tips to becoming a better human sa tinuro sa atin ni Sister Laura. Meron siyang mga tips na tinuro sa atin upang tayo magiging maayos na mga tao. Ano ba yun? Nasa kamay. Mga taga-Sitio Bicari, halika ate. Halika. Alam na ni ate siguro ang sagot. Okay. Magbigay ka ng ilang tips para provide natin. Ano nga pala niya ate ulit? Yeah. Anong sagot niyo? Maging mabait po, mapagkumbaba, piliin tumulong sa kapwa. Tama ba, Sister Laura? Okay, ito po yun. Dahil dyan, palakpakan natin si ate, mga kapatid. Yan, tanggapin niyo po ate ang limpak-limpak na papremyo hatid sa inyo ng Limay Seventh-day Adventist Church. Pag taga-Limay ka, libre dun sa Limay palagi, di ba? Tama ba? Yan. Sa Limay, ano po sila doon? Mayaman yung mga taga-Limay. Yan. Huwag gumawa ng masama. Always choose to do what is right. To be the first to forgive and forget, ano po, and then maging huling sumuko sa buhay. Hindi yung sinasabi mo dyan na maging huling sumuko sa buhay. Sumuko lang lahat. Ikaw, nandiyan ka pa rin sa madalit sabi. Ano po? And then, huwag mawala ng pananampalataya sa sangkatauhan. Ano po? Tapos, huwag mong kalimutan na tayong lahat ay galing sa alikabok ng lupa. Pag na-realize mo kasi yun, hindi ka mamamaliit ng kapwa mo tao. Ayan. Kaya may kanta nga na, ano? Na dito sa mundo, ikaw ay tuldok lang, kaya wala pwedeng magmayabang. Okay, tuloy natin. Number 7, do not rush. Ano po? Number 8, magtiwala sa Diyos na banal. Okay, pangalawang katanungan. Pag nakasagot ka, iba naman. Okay lang po ate? Pag nakasagot, iba naman ang sasagot. Ayan. Ayan, salamat. Alam niyo, sa totoo lang, itong si Kuya, hinahanap-hanap ko palagi ito eh. Ayan. Sabi ko yung mahabang buhok na gwapo. Ayan. Sino mga asawa yan? Nasa kamay. Swerte mo ate, gwapo na yung asawa. Swerte mo rin kuya, gwapo rin, maganda rin yung asawa. Okay, sunod na tanong. Pangalawa, ayon sa dapat na utos, ano dapat ipanilin? Nasa kamay. Saan? Mga mother, mga taga-Sitio Bicari na hindi Adventist, meron akong tinuro kagabi, pang-apat na utos. Ayan, halika rito mother. Palakpakan natin si mother yan.
Sa lahat po na gabi-gabi, yan po ang wala talagang absent. Kahit wala kami dito, nandiyan talaga yung palagi si Mother. Ganon siya ka die-hard fan. Ano ba? Palakpakan natin si Mother, mga kapatid. Walang absent din si Mother. Okay, Mother. Ang tanong po ay, ayon sa ikapat mahugas ang mga dapat ipagiling. Sen. Sabat, tama ba? O, tingnan natin. Aba, araw ng Sabat, palakpakan natin si Mother at dahil sa Mother, makakatanggap ka ng advice for Merry Christmas and a prosperous New Year. Malayo tayo. Ba yung damit mo? Okay, tuloy na natin. Sunod. Ano ang, baka to, huling tanong na ito ha. Ano ang ating dapat gawin kung iniibig natin ang Diyos? Tas, yung hindi Adventist, sino sasagot? Anong dapat gawin natin? Ay, ganito. Ito, magandang sumagot siya. Ikaw ba ay taga-St. Jude Bakery? Okay, tingnan natin. Ano ang ating dapat gawin kung iniibig natin ang Diyos? Sundin ang kanyang utos and mag-pray po lagi. Yan, pala pa, dinagdagan pa niya at dahil dyan, sakto. Ano ang ating dapat gawin? Iniibig natin ang Diyos? Sundin ang kanyang mga utos. Yan, sarap pala maging artista. Okay, at dahil dyan, palampakan natin ang lahat ko ng sumagot. So bukas ulit, huwag po kayong mag-absent. Baka meron pa po kayong makakasama, dalhin niyo po dito. At tayo ay dadako na sa magbibigay awit handog para sa Panginoon bago po ako magsasalita. Thank you po. Ano ang sabi ng kasulatan? Dapat lagi maalala. Turo ng tao, sinsay uminsan. Ngunit ang sabi Diyos ay tunay. Ano ang sabi ng Biblia? Ano ang sabi? Mag-aral ka, hindi na mo ang sampo at hintayin ang natunya. Ilan lang ang nag-aaral at nagsasa kabuhayan sa lahat ng Diyos na may kapal, pati ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Ano ang sabi? Mag-aral ka, sundin ang ang sampo at hintayin ang dalunya. Ano ang inis mo? Sulit mo sa Diyos. Taong gusto mo, huway sa utos. Ikaw pag-aakal, makasasagot. Ang utos mo'y sinusunod. Ano ang sabi ng Biblia? Ano ang sabi? Mag-aral ka, sundin ang sampung at hintayin ang dalunya. Tandaan na ang amin pong ang akin pong ibinabahagi o amin pong binabahagi sa inyo, maaring panibago sa inyo, pero hindi po namin nais na kayo ay saktan. Ang nais po namin ay pahayag yung katotohanan kasi nga ang katotohanan ang magpakalaya sa inyo. Amen? Okay, bago tayo magpapatuloy, tayo po muna yung muko sa isang panalangin. Kabanal-banal na ng Diyos na nasa mga langit, puno ng habag, biyaya at pagpapala. Narito muli kami, Ama, lumalapit sa inyo na nagpapakumbaba.
Una, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming karamihan, sa isip, sa salita at gawa. At inanyahan namin ang inyong banal na presensya sa pamagitan ng patubay na banal na Espiritu. Bigyan niyo po ako ng sapat na talino at pangunawa, ganun din sa makikinig at manonood sa mga oras na ito. Naway maging pagpapala ito sa kanila. Ibuho sa amin ang banal na Espiritu at itago niyo po ako sa inyong kamanalan. Ito pong aming hiling na may pagtanggap sapagkat ang lahat na ito aming hiling sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ngayong gabi, pag-aaralan natin ang pamagat ay bakit linggo na ang pamilya ng madla? Kasi kagabi, sa mga absent kagabi kasi napag-aralan natin kung ano ba talagang araw ang nais ng Diyos, tama? So, kagabi napag-aralan natin na mayroon pong sinasabi sa banal na kasulatan sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang 11, makikita niyo po doon na alalahanin mo daw ang araw ng Sabat. Ano po? Alin nga yung araw ng Sabat? Yung ikapitong araw. At ayon sa ating pag-aaral kagabi, nasumpungan natin ang ikapitong araw ay ang Sabado. Ayan, yun ang araw ng nais ng Diyos na doon daw tayo magtagpo-tagpo o magkikita-kita kasi nais ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya tuwing araw ng ikapito, which is nga po Sabado. Okay, tayong mga Pilipino, wala pong masama kung tayo pupunta sa bahay-sambahan, which is, kaugalian po natin yan. Ano, totoo hindi? O totoo yun. Alam nyo, sa buong mundo, I am proud that I am a Pilipino kasi tayo po ay napakasobrang close sa Panginoon. Amen? Hindi ko naman sinasabi, ang nasa ibang bansa, hindi sila close ng Panginoon. Tayo kasi, kahit saan tayo, palagi natin naisip na merong Diyos. Halimbawa, bigyan ko ng example. Sa ibang bansa, dahil mayaman sila, like for example sa US, pag meron silang problema, yes, tumatawag sila sa Diyos, pero tumatakbo agad sa kaisipan nila yung solusyon using their own money o kanilang pera. Ano po? Pero tayo mga Pilipino, pag walang-wala na, anong ginagawa? Yan, luhod. Yan. Luhod, talagang mananalangin at taiping. Panginoon, kung kinakailangan ka nga, umiyak, di ba? So, walang masama doon. Ang problema, kapag pumunta tayo sa mga simbahan, ay meron pong isang lalaki na pumunta siya sa simbahan. Siyempre, pag pumunta ka sa simbahan mo, curious ka sa iyong mga gagawin. Ako na yan? Yan. So pagpunta ng lalaking ito, doon sa magsimbahan, meron siyang nabasa na tinatawag doon sa harap ng simbahan na 10 utos. Okay. So binasa niya ang 10 utos. Ang sabi nito, ako ang Panginoon, unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa atin. Sabi doon. Pangalawa, huwag kang magpahamak na manumpa sa ngalan ng Diyos. Kung pinag-aralan niyo yung 10 utos, malalaman niyo kung itong nasa harap ng simbahan na ito ay totoong 10 utos na nasa Biblia o hindi. Pangatlo, mangiling ka kung linggo at piyestang pangilin. Tama ba yun? Sino nagsabi doon? Okay, sunod. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Panganin, huwag kang makiapit. Pangpito, huwag kang magnanakaw. Pangwalo, huwag kang magbibintang o manirang puri sa iyong kapwa. Pang-siyam, huwag mong pagnasahan ang di mo asawa. Pang-sampo, huwag kang magnasa sa di mo pag-aari. Titignan natin sa Biblia kung itong 10 utos na nasa harap ng simbahan ay tama ba yung 10 utos na ito. Okay ba yan? Okay. Ang gagamitin po natin, sabi niya, gagamitin natin na kasi nagtataka siya kung bakit parang may mali. Siguro ang lalaki ito, nagbasa siya ng Biblia. Kaya para malaman ninyo kung yung mga nangangaral, actually hindi lang na ako nangangaral marami pong nangangaral. Yun nga lang, pagka kayo ay hindi kayo magsaliksik sa inyong sarili, pwede kayong dayain. Like for example, nung unang panahon, nakalimutan ko lang yung pangalan, hindi ko maalala. Pero nung unang panahon, meron pong nagsabi na ang paano ng gagamba ay 6 lang. Naniwala ang buong mundo, naniwala ang time na 6 lang ang paa. Ngayon, meron isa na nagsaliksik, tinignan niya talaga yung paa ng gagamba. Nako, 8. 8, di ba? 8 ang paa ng gagamba. Mga bata na mahilig pag nangunang gagamba. 8 ang paa ng gagamba. Doon pa na-realize ng buong mundo, nagagaya tayo nung nagsabi. Kaya ako mismo, sina-challenge ko kayo. Kung yung aking mga sinasabi ay meron kayong pag-alinlangan, saliksikin ninyo sa banal na kasulatan. Pag wala doon, then, huwag niyo sundin.
Pero kung nandoon, anong gagawin? If you love me, sabi ng Panginoon, huwag niyo akong mahalin. Missionary lang ako. Mawawala lang kami sa mundong ito. Maaari ngayon, magsasama-sama tayo ng ilang gabi. Pero ang makakasama talaga ninyo, yung mga taga rito mismo. Hindi ko na masasabing huwag niyo akong mahalin. Ibig sabihin, mas mahalin niyo si Kristo kasi yun ang kasama niyo araw-araw na lumalakad kayo. Amen? Okay. So, titingnan natin. Pareho ba ang Exodus chapter 20 verse 3 to 17 sa 10 utos nito na nasa harap ng simbahan? Sa madalit sabi po, ikukumpara natin yung sinasabi sa Biblia sa Exodus chapter 20 verse 3 to 17 dito sa sinasabi ng simbahan na ito daw yung 10 utos. Okay, tingnan natin ha. Sabi doon, linggo. Anong sabi ng Biblia kagabi? Sabado. Oh, mali na. Huwag natin sisihin ang ating sarili. Ang sisihin natin kung sino man gumawa nito, 10 utos na ito. Kaya, napakahalaga bilang tao na mag-isip po tayo kung ano ba talaga yung tama at magsasaliksik tayo. Diba? Alam nyo, sa Biblia meron po mga tinatawag na mga Bereans ng mga tao. Ang mga Bereans na tao, napunta si Pablo doon. Nangaral siya. Abang mga Bereans, naniniwala sila, pero pag alis ni Pablo, anong ginawa nila? Inaral nila yung sinasabi ni Pablo. Nung aral na nila, saka sila naniniwala na tama pala yung sinabi ni Pablo. Kaya ako, gaya na ating sinabi, saliksikin natin. Kasi may mga tao ngayon, na basta na lang, sasabihin nila, pero dahil kulang tayo sa kaalaman, ito yung mahirap sa atin. Tinatawag tayong mga Kristiyano, pero kulang tayo sa pagsasaliksik sa buhay ni Kristo. Yan. Kaya dapat saliksikin natin. Okay, tingnan natin. Ang gagamitin natin Biblia ng Sambayanang Pilipino, Katolikong edisyon ng pastoral o pastoral. So, ibig sabihin, itong ginawa ko po na ito, ginawa ko namin ang Biblia, ay hindi po yun sa Biblia namin. Galing po ito sa galing po ito sa Catholic na Biblia na siyang ginagamit ng Sambayanang Katoliko. Okay, tingnan natin ha. Ano po? Ito po ay Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito ang pagkasabi. Ikukumpara natin yung 10 utos, which is yung 10 utos nasa harap ng simbahan ng Catholic Church. Ikukumpara din natin kung yung nasa harap ng simbahan ng Catholic Church, tama ba doon sa Biblia na ginagamit ng Sambayanang Pilipino, which is ng Catholic Church. Ito ang sabi. Biblia ang Katoliko, nasa Exodus chapter 20 verse 8. Sabi to, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Ang sabi po dito sa verse 7, huwag mong gamitin ng walang katuturan ang pangalan ni Yahweh iyong Diyos, sapagkat hindi pinapakawalan ni Yahweh ang sino mang gumagamit ng walang katotohanan ng kanyang pangalan. Ito po ay pangilang utos? Pang-3 utos. Kasi ang unang utos, ano nga yung unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gumawa ng mga inanyuan, mga larawan, huwag mo silang pagyungkuran o yuyungkuran man, sapagkat siya daw ay Diyos na mapanibughuin. Yung pangatlo po na utos, ito po yun. Ano po? Pagdating mo dito sa pang-apat na utos, alalahanin mo ang araw na pahinga. Yan, di ba? Ito yung ating pinag-aralan kagabi. At pamanalin ito, magtrabaho ka sa loob ng 6 na araw at gawin ang lahat mong gawain. Ngunit ang 7 araw ay araw ng pahinga para kay Yahweh iyong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang trabaho sa araw na iyon. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki o anak na babae, ni ang iyong katulong, maging lalaki o babae, ni ang iyong mga hayop, ni ang iyong dayuhang nasa loob ng iyong bakuran. Sapagkat sa loob na 6 na araw, ginawa ni Yahweh ang langit at ang lupa, dagat at lahat ng naroon. Ngunit nagpahinga siya sa 7 araw, kaya pinagpala ni Yahweh ang araw ng pahinga at pamanalin ito. May nabasa ba ngayong piyesta at linggong pangilin? Wala. So ibig sabihin, yung nilagay doon sa simbahan ng Catholic Church na 10 utos, taliwas doon sa ginagamit ng Biblia ng Catholic Church.
So, ibig sabihin, yung Biblia na ginagamit kasi ng Catholic Church, magkapareho sa Biblia na ginagamit natin. Ang pinagkaiba lang po, ang Biblia ng Catholic Church, mayroon pong tinatawag na Deuterocanonico. Yung Deuterocanonico po, in-insert po yan ng mga kaparian noong unang panahon na dinagdag nila sa 66 books na nasa Biblia. Naintindihan? Yung Deuterocanonico po, nabumula ang Biblia, saka ipinasok nila ito. Ibig sabihin, may mga Hudyo noong unang panahon na ipinamutmut nila sa mga kapwa nila Hudyo na dapat ilagay nila at ituring na ito'y parte ng Biblia. Pero hindi po yun dapat isama kasi sinaliksik po nila yung Deuterocanonico na mga sulat taliwas sa original na 66 na mga aklat, which is ito yung Bible. Nasundan mo? Ibig sabihin, hindi pinayagan ng mga scholar na isama yung Deuterocanonico, ang naglagay lang po nito yung mga kaparian ng unang panahon na isinama nila sa Biblia. Kasi ang original na Biblia ay meron lang pong 66 na aklat. Ang Deuterocanonico ay mababasa niyo po, hindi ko lang nailagay dyan, may tinatawag ng Tobias, Macabeo, Edras, tapos si Susana at ang Dragon. Yun po yung mga nandun. Marami po siya. So, hindi po siya pasado kasi ayon sa pag-aaral kung bakit hindi siya pumasa. Kasi noong ang Biblia kasi bago mag-compile yan, tinitingnan din sa ibang talata kung hindi ba naglalaban-laban. Ay yung Deuterocanonico ay may mga sinabi siya na kalaban sa kabilang aklat, kaya hindi po siya isinama. Malinaw mo? Okay, ituloy na natin. Sabi po dito, ano ang sabi? Ikapitong araw. Araw ng pahinga. Ngayon, ikumpara natin. Sa kanila, linggo, sa Exodus 20 verse 10, ano? Magkapareho, hindi. Hindi. So, madalit sabi, mali itong 10 utos na sinasabi nila. Gusto ko lang pong linawin na ang binago po nila na 10 utos ngayon na ipinabulbot sa mga tao ay meron po silang mga binago. Hinati nila yung dito sa pinakaunang utos. Ano po? Tapos, sinikap nilang tanggalin na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos kasi pinasok yung mga kautusan ni, mamaya mapag-aralan natin kung sino bang namuna nun, bakit ang daming ribulto sa ating mga simbahan, yun ang kanilang hinati. At pagdating po dito sa panghuling utos na sinabi mo doon, huwag mo iimbutin, hinati nila sa dalawa. Yung hindi mo daw pag-aasawa mo at hindi mo pag-aari, pero parehong pag-iimbot po yun. Kasi para mabuong 10, kaya lang, yun ang pagkakamali nila. Sinisikap nilang tabunan, yung hindi dapat tabunan, kasi kung talagang nagdadala ka ng katotohanan, bakit niya magtatabunan? Malinaw po? Okay. Yan. Sabi mo dito, pag-aralan natin. Sabi ng lalaki ito, di ba kung kami na pag-aralan natin sa diksyonaryo, ano ang ikapitong araw sa diksyonaryo? Linggo, ang unang araw ng San Linggo. Basahin lang sa dictionary. Nirilipaso ko lang yung ating napag-aralan kagabi. Tapos ang Sabado, ang ikapitong araw ng San Linggo. Yun po yung hinihingi ng Diyos sa atin. Okay, sabi ko dito, okay na po yan. Pareho lang po ang tinutukoy po dyan. Binago ba ni Jesus at ng mga alagad ng kautusan? Tingnan natin kung binago ba niya. Ayon pa sa Lucas chapter 4 verse 16. Kinagawian ni Jesus magsimba pag-araw na Sabado. Tanong, sinong kumikilala ito kay Kristo nasa kamay? Amen. So kung si Kristo, kinikilala natin, ibig sabihin, susundin natin kung ano yung sinasabi ni Kristo. Tama? Tama ba? Malinaw? So kung susundin natin yung sinasabi ni Kristo, abay ang ugali ni Kristo, pumapasok sa simbahan pag Sabado, eh ano gagawin natin pag Sabado? Nasa simbahan dapat tayo. Tuloy. Lucas chapter 23 verse 54 to 56. Ang mga lagan ay patuloy na nanginginig ng araw ng Sabado kahit nang inibing si Jesus. Malinaw. Sabi pa sa Gawa chapter 17 verse 2. Maging si San Pablo daw, itong panahon na to, si Jesus Christ, pagdating sa Acts chapter 17, matagal na si Jesus Christ na umakyat na sa langit o si ang Panginoon Jesucristo. Kaya yung sinasabi ng iba, wala na yung sapat na yan, hindi na yan pinapangili ng mga alagad ng unang panahon. Pero ito, wala na si Jesus Christ, nag-resurrect na siya, umakyat na siya sa langit. Si Pablo, ang sabi ni Pablo, ang sabi sa Acts chapter 17 verse 2, si San Pablo ay patuloy pa rin nagsisimba pag Sabado kahit ilang taon nang umakyat sa langit si Jesus.
So, hindi po totoo yung sinasabi na wala na yung araw ng Sabado. Kasi kung wala na yung araw ng Sabado, tinanggal na yan sa kalendaryo. Tama? Okay. Sunod. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 17 and 18, huwag niyo akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan. At ang aral ng mga propeta, naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ng mga iyon. Sabi ng Panginoon, hindi daw siya pumunta dito kasi meron nagsasabi, napako na yan sa cross. Ano ba talaga yung pinako sa cross? Sa inyong palagay. Ang ipinako sa cross yung ating kasalanan. Malinaw? Yan. Ang kasalanan yung ipinako sa cross. Hindi yung kautusan. Kasi yung kautusan nga, pag isinama yung ipinako, ay ibig sabihin pwede na tayong magpatayan. Huwag na tayong maggalangan. Tama? Kasi sabi lang sa 10 puntos sa pag-aralan ng kagabi, di ba? Okay. So, ibig sabihin, ang Panginoon Jesus mismo, wala mo siyang panukala na wala tanggalin yung kautusan na yan, kundi mananatili mo yan magpakailan-kailangan. Sabi nito sa Mateo chapter 5, verse 17 and 18 sa pagpapatuloy, tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliliitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa. Yung tinutukoy mo ng kautusan, sabi nila, ay, ibang kautusan yan. Ano bang ibang kautusan? Pag pinag-aralan niyo yung sinasabi dyan sa Mateo chapter 5, wala pong ibang idinidiin dyan, yung 10 utos, at doon sa 10 utos, nandun po yung araw ng Sabat. Okay, which is Sabado. At sabi niya dito, ngunit ang kaliliitang bahagi ng utusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Okay, yung sinasabi na gaganap ang lahat, hanggat hindi sumusunod ang lahat, nako, mananatili ang utos. Pag nasunod naman, hindi rin ibig sabihin na mawawala. Bigyan ko yung example. Halimbawa, ang pulis. Hinahabol ba kayo ng pulis ngayon? Hindi. Hinahabol kayo? Hindi. Hindi. Nawala ba yung pulis? Nandyan lang. Pag gumawa ka ng kasalanan, hahabulin ka ng pulis. Ganon din yung kautusan. Pag wala kang ginawang kasalanan, hindi ka sasabihin ng kautusan na, uy, makasala ka dito. Dito ka. Hindi. At hindi ka gumawa ng kasalanan. Pero pag gumawa ka ng kasalanan, ipamumukha sa iyong kautusan, magkasala ka dito. Ngayon, sino magliligtas sa iyo? Kautusan ba? Alam niyo, parang nanalamin ka, nakita mo sa iyong mukha na mayroong dumi, ganun mo ba yung mukha mo doon sa salamin? Hindi. Kailangan maghahanap ka ng pwedeng maglinis sa iyo. Which is, pag nakagawa ka ng kasalanan, ang pwedeng maglinis sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay, tuloy na natin. Sa Mateo chapter 20, verse 19 and 20, sabi pa nga po dito, ito'y habilin ng ating Panginoong Jesus. Kaya tumayo kayo at gawin ninyo ang alagad ko ang lahat ng bansa. Inutusan. Kaya kami nangangaral, ako nangangaral kasi yung utos. Hindi po yun para sa amin, lahat ng tao. Kaya kayo, yung inyong narinig ngayon, hilig kayong magmarites, ito ang inyong imarites, yung katotohanan. Walang masama. Kaya pag uwi ninyo, ibahagi niyo ang inyong napag-aralan. Ayaw mo ako lang mag-isa. Alam niyo, salamat sa nagpupuri sa akin. Ang galing ni Brother Joel. Marami naman yun. Ang puntos ko dito, pwede rin kayong maging ako kung kayo ay nagnanais na ibahagi yung katotohanan. Amen? Okay, sabi dito, kaya tumayo kayo at gawin niyo alagad ko ang lahat ng mga bansa. O lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At may karugtong pa. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Pag sinabing lahat, may konti. Kalate. Pag sinabing lahat, buo. Yung tinutukoy na ituro ang lahat, ang pagbabasihan ng pagiging isang Kristiyano upang makalakad siya ng matuwid, ituro ang lahat ng sinasabi sa 10 utos ng Diyos. Okay. Tandaan niyo, ako lagi kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tuloy natin. Ngayon, dito na yung tanong. Dito na tayo papasok. Di ba nagtataka kayo? Brother Joel, bakit nga ba linggo na ang pamili ng Magda? Sabi naman pala sa Biblia, mula kay Adan kay Eva, ang orihinal pala na dapat ipamili ay araw na Sabado. Ito ang sabi, bakit linggo na ang araw ng pangili ng nakararami? Ito ang sabi ko. Sabi po ni James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, page 89. Bakit mong basahin ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis? Pag nakarinig po kayo mula Genesis hanggang Apokalipsis, yun po yung kabuuan ng Biblia. Kasi ang pinakaunang aklat na mababasa nyo sa Biblia is Genesis.
At ang pinakahuli naman na mababasa mo sa Biblia ay aklat ng Revelation or Apocalypse or Pahayag. Sabi nga, challenge tayo ni James Cardinal Gibbons na basahin nila buong Biblia. Ano sabi niya dito? Mula Genesis hanggang Apocalypse at hindi ka makakasumpong na isang linyang nagbibigay ng karapatan o sa pagpapabanal ng araw ng linggo. Ngayon, ang tanong, challenge ko kayo kagabi na kapag meron kayong nabasa sa Biblia mismo ha, yung 66 books, na nagpapatunay na ang linggo ay pumalit sa araw ng Sabado, pinabanal nito, pinagpala, binasbasan ng Diyos, magbibigay ako ng 1,000. Meron ba? Dahil wala, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Ibig sabihin, wala talagang masumpuman na mababasa sa Biblia na ang linggo ay ipinalit sa araw ng Sabado. Okay. Sabi niya dito, at hindi ka makakasumpong na isang linyang nagbibigay ng karapatan sa pagpapabanal ng araw ng linggo. Sabi pa nga po sa pagpapatuloy, ipinatutupad ng mga kasulatan ang relihiyosong pagtalima ng Sabado. Pare po anong sabi niya, hindi ako. Anong sabi ni James Cardinal Gibbons? Ipagpatuloy daw ang panginginig ng araw ng Sabado. Okay. Napag-aralan din natin kagabi sa Pasyong Mahal. Ano po? Na narinig niyo naman ang kagabi. Ipagpatuloy na natin. Itong habilin sa Pasyong Mahal sa kahuli-hulihan. Ito ay pasunod sa atin ng Diyos na mawain. Kaya ito pinagbilin na talimahin at sundin. Ano sabi? Ang Sabado ay ipamili. Malinaw na po yan. Ano po? Ang ikapitong araw. Ito naman ay sulat ng mga pari noong unang panahon. Ang pangalan po ng kanilang aklat na sinulat ay The Converts Catechism. Ang sumulat po nito, si Peter, o isang pari na si Peter Jeremy, sinulat pa niya ito noong 1977, page 50. Ito ang kanyang sinulat. May dito po sa aklat na ito, ay mayroon po kayong mababasang yung T, tanong, at yung S ay sagot. So, madaling sabi, question and answer. Sabi mo nun sa sulat nila, aling araw ng Sabat? Sabi na, sagot naman nila, which is, nasa katistismo po ito, Sabado, araw ng Sabat. Sila mismo nagsagot. Malinaw? Ibig sabihin, pinatutuhanan ng mga kaparihan noong unang panahon na ang araw talaga na dapat kilalanin bilang Sabat ay Sabado. Bakit tinatalima ang linggo sa halip na Sabado? Ito ang sabi. Dahil inilipat, sino naglipat? Dahil inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan ng Sabado sa linggo. Sa madalit sabi, meron pong naglipat. Ang naglipat po, hindi kayong mga Katolik na namuhay sa panahon ngayon. Ang naglipat, yung mga leader ng unang panahon. Tandaan niyo, hindi kayo yun. Bagaman nababanggit natin yung salitang Katolik, hindi po kayo yun. Ang naglipat, yung mga leader ng unang panahon, kasi nga, nung unang panahon kasi, ipinagbabawal nila ang pagbabasa ng Biblia. Pag nagbasa ka ng Biblia ng unang panahon, papatayin ka. Ngayon, inilipat nila. Kaya wala tayong alam-alam na sa Biblia pala, ang tunay na araw ng pagsamba ay Sabado. Okay, tuloy natin. Sabi po dito, sa pagpapatuloy po ng Catholic Encyclopedia naman, Volume 4, pahina 153. Ang Iglesia, pagkatapos palitan ang araw ng pahinga mula sa Sabat ng mga Hudyo o ikapitong araw ng Sanglinggo sa unang araw, ay ginawa ang ikatlong utos na tumutukoy sa linggo na siyang araw na kailangang ingatang banal bilang araw ng Panginoon. Alam niyo po, ganito po yun ang kwento. Noong unang panahon po, gaya ng aking sinabi, meron pong nagngangalang si Constantino. Makinig kang mabuti sa akin para pag tinanong kayo, masagot niyo ng mabuti. Itong si Constantino ay isa po siyang emperador. Kung sa ating lugar ay isa po siyang presidente. Ano po? Ibig sabihin, marami siyang hinahawakang tao. Siya yung leader sa madaling sabi. Kaya lang, itong si Constantino ay isa siyang pagano. Ano siya? Ang kanyang relihiyon ay pagan or pagano. Pag sinabing pagano, kumikilala sila na ang pinaka-Diyos nila ay ang araw.
Naintindihan? Sino pinaka-Diyos nila? Ang araw. Ngayon, sa kasipagan ng mga Kristyanismo noong unang panahon, sinikap nila na itong si Constantino ay parang ganito, mag-aaral ng ganito sa salita ng Diyos o Biblia. Abay, itong si Constantino, isa siya na ginamit ni Satanas. Bakit? Kasi si Constantino, talagang sa puso at isipan niya, gusto niya manatili siya sa pagiging pagano. Ibig sabihin, hindi niya kayang talikdan kung anong meron siya. Pero dahil alang-alang sa karamihan, kasi marami din yung mga Kristiyano, kasi nung unang panahon, naglalaban ang Kristiyano at mga pagano. Agawan ng kaligtasan. Okay? Naintindihan nyo? So ngayon, para ma-please, ano bang Tagalog para mapagbigyan niya ang lahat. Yan. Para walang masaktan, abay, nagpabinyag siya sa pagiging Kristiyano. Pero hindi bukal sa kanyang puso. Nagpabinyag siya para lang pag makita siya ng mga Kristiyano, Kristiyano na yan. Pag nakita naman siya ng mga pagano, hindi, pagano pa rin yan. Ito ngayon yung ginawa niya. Nagalit ang mga paganong kasamahan niya noong unang panahon kung bakit siya pumasok sa pagiging Kristiyano. Ang sabi ni Constantino, ito yung ating gagawin. Wala sa puso ko kasi sa pagiging Kristiyano. Ang puso ko ay nasa pagano. Ngayon ang ating gagawin, unti-unti natin ipapasok yung ating paniniwala sa Kristyanismo. Noong unang panahon, nung mamatay ang mga alagad, wala talagang mga ribulto sa loob ng simbahan. Masintabi ko sa mga Katolik, hindi po kayo ang sinasabihan ko. Nung unang panahon itong nangyayari, wala pong ribulto kasi sabi sa Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gumawa ng kahit anuman. Alam niya ng mga matatanda nung unang panahon. Pero sa talino ni Constantino, dahil siya yung ginamit ni Satanas, ito yung nangyari. Ipinasok niya unti-unti ang paniniwala ng mga pagano. Naintindihan? Titingnan natin na. Pagpapatuloy mo na natin ito. Bakit ginawa ng mga pare ang ganitong pagbabago? Ito ang sabi. Sa Daniel chapter 7 verse 25, hinulaan na may gagawa nito. Magsasalita siya ng laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Nung ipinasok ni Constantino ang paniniwalang pagano kasi hinulaan na talaga sa aklat ng Daniel, nung ipinasok na niya, nagalit ang mga Kristiyano. Bakit ipinasok mo yan? Diyos, bawal magkaroon ng ribulto o mga picture o mga Diyos-Diyusan. Ang sabi ni Constantino, alaala lang yan sa mga namatay. For example, si Pablo, di ba? Si Pedro. Sabi niya ganon. Pero ang totoo niyan, yun pong si Pedro ay sa likod, sa harap ng mga Kristiyano, ang tawag niya din ay Peter. Pero sa harap ng mga pagano, Diyos-Diyusan nila yun, ang pangalan ay Jupiter. At eto pa ngayon, hindi ba ka nagtataka sa mga santo, sa likod ay parang may liwanag. Ang tawag na doon, halo, tama? Pero ang totoo mo niyan, yung liwanag, it symbolize na ang Diyos nila ay ang araw, kaya nagliliwanag. Yun po yung original na meaning noon. Tayo naman, sabi nga doon, pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Noong unang panahon, more than 50 million na mga Kristiyano ang pinatay ni Constantino para lang mabura unti-unti ang katotohanan na nasa Biblia. Naintindihan niyo? 50 million na mga sumusunod sa Diyos noong unang panahon, pinatay. Kaya namula tayo ngayon, pagdating naman Magellan dito sa Pilipinas, dala-dala din ang pangalang Kristo, nagtayo ng cross dito, at pag hindi ka nagpabinyag noong unang panahon, anong gagawin? Yan. Tatawagin kang heretic o kaya papatayin ka. Dala-dala nila yun. So namula tayo, lahat ng mga Kristiyano dito, nauna naman ang Catholic dito Walang masama kung nauna. Ang problema, ang dala nila na mensahe ay hindi galing sa Diyos. Ang dala nila na mensahe ay galing kay Constantino na ginamit ng kaway. Naintindihan mo? Okay. Sabi nga po dito, kung maaari, babaguhin ang kautusan at ang mga gawaing panreliyon. Hinulaan po yan sa Daniel 7 verse 25. Ibig sabihin,
natupad yung hula ni Daniel na merong tao na sisirain niya ang kautusan ng Diyos, which is natupad. Unti-unti nilang ipinapamugbog sa mga tao noong unang panahon, dalawang klase ang pangilid. Para may pasok, excuse po, para may pasok ni Constantino yung kanyang paniniwalang pagano, abay, pag linggo, nagpipiesta ang mga tao. Kaya kanina may mapabasa kayo, linggo at piyestang pangilid. Nagpipiesta sila. Kasi Sunday makes, kaya may word na sun, araw ng mga araw. Isiniselebrate ka ng mga pagano. Ngayon, para madala nila yung mga Kristyanismo noong unang panahon, sabi nila, sumama kayo sa kanilang kapistahan at katuwaan ng mga kapatiran ninyong pagano. Ay hindi, kasi bawal yun eh. Ay hindi. Nagsiselebrate ang mga yan kasi doon nabuhay na magulit si Jesus sa unang araw ng Sanlinggo. Di ba? Ang galing Kaya nagsiselebrate. Ibig dalawa na. Mangingilin sila ng Sabado, magpipiesta sila ng Linggo. Kaya lang yung mga panatiko, ibig sabihin yung mga nananatili sa katotohanan, kuya, tingnan ninyo yung mga lumang mga simbahan noong unang panahon. Mayroon silang tinatawag doon na Inquisition area or persecution area. Yung mga hindi susunod sa katuruan ng pagano, hihilain ka. May kadena ka sa bawat kamay at paa, tapos papipiliin ka kung alin ang iyong ipapangilin. Linggo ba or Sabado? Sa takot ng mga tao na mamatay, abay lumipat. Ikaw pa naman papipiliin, ikaw. Alam nyo, meron silang bilog. May bilog sila doon na malaki. Tapos may ikutan yung sa gitna. Bawat bilog may tusok yun. Na yung tutusok sa'yo, hindi ka agad-agad mamatay. Doon kayo tatali at dahan-dahan ka ikutin. At papipiliin ka kung anong araw ang iyong pipiliin. Sinasabi ko ito para hindi kayo saktan. Sinasabi ko ito yung katotohanan. At kung alanganin kayo sa sinasabi ko, pag-aralan ninyo ng mabuti kung ano ba yung tinatawag na Sunday Law. Batas ng linggo nung unang panahon sa pangunguna ni Constantino. Thank you. Sabi dito, tuloy natin. Magsasalita ng kapusungan laban sa Diyos. Anong kanyang gagawin ang kapangyarihan ito? Magsasalita ng kapusungan laban sa Diyos. Pahirapan at patayin ang mga naniniwala sa Diyos. Babaguhin ang utusan at ang gawaing panreliyon. Nabago nga niya. Kaya namula tayo ngayon. Kahit ako, galing ako sa linggo. Namula tayo ngayon. Ang kinagandahan na ganito, habang iniipit ang mga Kristiyano noong unang panahon, mayroon pong mga tao na tinatawag na mga Waldensian. Tinagot nila yung Biblia, dinala nila sa kabundukan, kuya, na napiling sila sa katotohanan. Kaya, magulat ka, naubos na pala. Hindi lahat naubos ng naniniwala sa katotohanan na galing sa banal na kasulatan. Kasi may mga Waldensian na siyang ibinabalin ng Diyos sa ating yung tamang araw na pangilid. Kaya ito yung ating ipinapangaral sa inyo. Naintindihan mo? Okay, tuloy natin. Ito naman, ang pagkuruna sa mga papa. Yan. Bago ka magiging pope or isang santo papa, ay lalagyan ka ng corona at may babasahin. Ito yung babasahin. Tandaan niyo po ito ha. Tanggapin mo ang tsarang ito na napapalumutikan ng 3 corona. 1, 2, 3. Okay po. At alamin mo na ikaw ang ama ng mga prinsipe at mga hari. Sinong dapat ang ama? Kundi ang Diyos na. Hindi si Papa. Ano ba sabi? Ang tagapamahala ng mundo. Patay. Sino bang nagmamayari ng mundo? Ang Diyos lang. Wala nang iba. Pero ito na yung babasahin pagka gusto mo maging pope. At ang sabi, kinakatawan ni Kristo sa lupa na binibigyan ng karangalan at kaluwalhatian sa buong panahon. Imagine mo pag naging pope ka pala, ihahalin tulad ka sa Diyos. Ilan ang Diyos? Isa lang. Pwedeng maging Diyos? Hindi. Bakit? Tao lang siya. Hindi po yan mababasa sa Biblia. Gawa-gawa lang po nila yan para sa mga upo na magiging sinasabi ng Papa. Yan, Santo Papa. Okay. Yan. Alala niyo itong mukha na ito? Tuloy natin. Ano ang titulo ng Papa? Ito ang titulo po ng Papa, mga kapatid.
kahalili ni, ano daw sabi nila? Kahalili ni Kristo. Ibig sabihin, siya yung kapalit ni Kristo dito sa lupa. Okay. Marunong ba kayo mag-Roman numeral? Mga estudyante, alam niyo ba yung Roman numeral? Okay, sa Roman numeral po, ito palang ibig sabihin ng kahalili ng anak ng Diyos kasi ang mga po ay mga Romano. Okay, mga Romano sila. So, meron silang sarili language. Ang ibig sabihin ng kahalili ng anak ng Diyos, kung babasahin natin yan sa Roman language, sa alin? Vicarious Filii. Naintindihan mo? Italian, sorry. Italian word. Vicarious Filii. Okay, thank you, Sister Lau. Ito daw ay, ang ibig sabihin ng Vicarious Filii, kahalili ng anak ng Diyos. Tingnan natin kung ano bang meaning nitong Vicarious Filii. Wala nata yung ating Sister Lau. Yan, tingnan natin kung anong meaning nito. Una, may battery ka sa Sister Lau. Ang Vicarious Filii daw ay Vicar, Son of God. Yan. Kahalili daw siya ni Kristo. Anak din daw siya ng Diyos. Tingnan natin kung tama ba to. Sabi dito, yung Vicarious Filii, ating pong pag-aaralan ha. Bumili ka. Sige. Sister Laura na lang mag-inter. Ayan, may battery si Kuya. AAA ba yan, Kuya? Ayan, thank you. Sister Laura, insert para mas mahukunan ko yung sasabihin ko. Okay. Balik mo muna yung class. Okay, thank you. So, yun ang ating pag-aaralan. Kukuhanin natin mismo sa kanila kung anong ibig sabihin ng Vicarious Filii. Aalamin natin kung ano bang ibig sabihin nito. Thank you. Okay, salamat sir. Okay, tuloy natin. Sabi dito, ano nga yung V sa Roman numeral? Ano yung V? Hi. Yan. Ang I? Siyempre, 1. Ang C? Matatalino. Letter C is 100. Okay? Sunod, ang A. Kasi kinukuha natin yung Vicarious Filii. Ang A? 0. Ang R? Wala rin yan. Ang I, 1 ulit. Yung U, pinalitan nila kasi ang U, it symbolize V shape. Tama? Nakuha? Yan. Kaya hindi mo pwedeng basahin Vicarious. Vicarious talaga yan. So dahil magkapareho ang shape nila, kaya nilagay dyan, U, it symbolize V. Nakuha? So, magkano ang V? Equals 5. Yung S, wala po yan. Yung F, wala rin po. I, 1 ulit. Ang L, meron yung L. Ilan? 50. Sino yung sumagot ng 50? Matalino. Nag-aaral ko ng math. Sunod I, 1 ulit. Yung letter T, yan, 500. Palakpakan natin yung sumagot ng 500. Ayan. Yung letter E, 0. Yung letter I, 1. Alam niyo po, pag sinuma total niyo po yan, yung sinasabi ng Vicarious Filii or Vicar, Son of God, na ibig sabihin doon na may kahalili ng anak ng Diyos, hindi ito tiyamba. Pinag-isipan nila ito bago buuin. Is equals to 666. Ano ba itong 666, Brother Joel, na sinasabi sa Biblia? Itingnan natin kung ano ibig sabihin ng 666. Tanda ng halimaw. Pag sinabing tanda ng halimaw, ito yung numero ni Satanas na pinapagamit niya sa isang tao. Sabi dito, Pahayag chapter 13, verse 18. Kailangan dito ang talino. Kaya pinag-aralan ng mabuti yung nakagawa nito, addition tungkol po sa Vicarious Filii. Kailangan dito ang talino. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas na pangalan ng halimaw. Sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Wala namang ibang tinutong ko. Hindi babae ha. Lalaki. Ang bilang niya ay 666. So, ibig sabihin, si Satanas, meron siyang mga nagagamit na tao para gayain tayo. Uulitin ko, hindi po kayo ang may kasalanan. Mahal kayo ng Diyos, kaya sinasabi namin ang katotohanan ito kasi gusto ng Diyos na tayo ay makalaya sa maling katuruan. Amen? Malinaw mo? Okay. Sabi nito, nakanta sa Pagkatilisem, Peter Jeremiah 1977, page 50. Bakit natin tinatalima ang linggo sa halip na Sabado? Dahil inilipat ang Iglesia Katolika ang kabanalan ng Sabado sa linggo. Yung mga leader ng unang panahon ng Catholic Church, inilipat nila.
Tandaan niyo ito, sinasabi ko ito, hindi para saktan kayo. Sinasabi ko ito dahil mahal kayo ng Diyos. Nung ako nakapakinig din ng ganito, nasasaktan ako kasi hindi dahil nang hinayang ako, kundi ang tagal ko na palang hindi alam ng katotohanan. Ngayong alam na natin. Ito ang sukatan. Ano ang sabi sa John 14:15? If you love me, keep my commandments. Kung mahal mo daw si Kristo, ay tutuparin mo ang kanyang utos. Ano ang kanyang utos na mahalaga? Araw ng Sabat. Lahat ng utos mahalaga, pero mas in-emphasize niya ang araw ng Sabat or araw ng Sabado kasi nakalimutan ito ng magla. Okay, tuloy mo natin. Ano ng tradition, page 267, sulat din ito ng mga kaparian. Ang kapangyarihan ng Iglesia kung magkagayon na hindi maaaring ibalik sa kapangyarihan ng mga kasulatan. Sapagkat, binago ng Iglesia ang Sabat sa linggo. Hindi ayon sa utos ni Kristo, kundi ayon sa sarili nitong kapangyarihan. Didiritsuhin ko kayo. Pwede akong barilin dito ngayon sa aking sinasabi. Kasi ayaw ng kaaway na malaman niya ito. Pero okay lang, hindi naman halang ang kamatayan. Okay lang kung ano man ang mangyari sa amin. Ang mahalaga, nasabi namin sa iyong katotohanan at pagdating doon sa langit, magkikita-kita pa rin tayo. Amen? Tandaan niyo ito. Mahal kayo ng Diyos. Hindi ako nagmamatapang dito na nagmamayabang na ipamuha na mali kayo. Hindi po. Sinasabi ko po ito. Dahil ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa inyo na malaman niyo ang katotohanan. Okay po? Sunod, sabi ko dito, binago ng Iglesia ang Sabat sa linggo, hindi ayon sa utos ni Kristo, kundi ayon sa sarili nito, kapangyarihan. Okay. Malakias 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon na hindi nagbabago. Ayun yung kautusan ng Diyos. Wala pong nabago doon. Mananatili po yun. Lalo tigit ang Sabat. Sabi ko sa awit, chapter 89, verse 34. Ang tipan ko hindi ko sisirain. Di atin lang babaguhin ang bagay na lumabas sa ating mga labi. Kaya, alam niyo po, sa lahat po ng sulat sa Biblia, wala po kayong makitang, wala pong ibang isinulat ang Diyos. Yung daliri niya mismo ay ang 10 utos. Genesis, maliban doon sa Exodus at saka sa Deuteronomy, mababasa niyo yung 10 utos. Yun ang 10 utos ang sinulat ng Diyos. The rest niya, tao ang sumulat. Pero yung 10 utos, isinulat ko niya sa 2 takyas na bato at ibinigay kay Moses. Kaya ginamit niya si Moses kasi gusto ng Diyos na may balik tayo sa tama. Kasi nga, sa huling panahon, dadayain ni Satanas ang bawat isa sa atin. At ang kanyang gagamitin, yung kapwa-tao natin mismo. Tandaan po ninyo, ang Sabat ko ay tatak ng Diyos. Tatak ng Diyos, ibig sabihin, palatandaan na ikaw ay sa Diyos. Brother Joel, ilinggo kami. Walang problema. Sabi ko nga, kung dati hindi mo pa alam, akit balikat lang yun. Okay lang yan, bro. Sabi ng Panginoon. Pero ngayong alam mo na, dito ngayon ang sukatan kung paano niyo, kung gaano niyo kamahal ang Diyos. Ezekiel chapter 20 verse 12. Ibinigay ko ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Yan. Ano daw? Tanda siya ng Diyos ko, mga kapatid, ang araw ng Sabat. Linggo, tatak ng Papa. Kung susundin ng mga protestante ang Biblia, pag sinabi mong protestante, nagpuprotesta kayo sa marinlaturan. Kaya kami, ang tawag sa amin sa Adventist, pero bilong po kami sa protestante kasi ayaw po namin sundin yung marinlaturan dahil higit yung sinasabi kong araw ng linggo. Okay, sabi mo dito, kung susundin ng mga protestante ang Biblia, sasambahin nila ang Diyos sa araw ng Sabat. Sa kanilang pahingilin ng linggo, ay sinusunod nila ang kautusan ng Iglesia Katolika. Sabi po ni Albert Smith, hindi po akong sumulat niyan, si Albert Smith po. Okay. Sabi dito, natutuwa kaya ang Diyos sa pagbabago ng tao sa kanyang mga utos? Sabi kasi, binago na daw. Tingnan natin kung ginagawa pa ng Diyos. Ezekiel 22 verse 26, ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa aking aral at pinapastangan ng aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng kakaiba ang banal at ang karaniwang. Kaya sabi na, hindi, pareho lang yung linggo sa Sabado. Hindi po, kasi nga, bigyan natin ng pagkakaiba ang banal at sa hindi banal. Okay. Ezekiel 22 verse 26, kung kanilang tinuturo, kung kanilang itinuturo ang kaibahan ng marumi sa malinis at kanilang pinawalang halaga ang ating mga Sabat, kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Kaya kahit anong turo mo,
ng tama. Pero yung tama, hindi mo naman nagagawa. May mali nga sa tama at may tama nga sa mali. Okay. Sabi dito, ako'y nalapastangan, sabi ng Panginoon. Okay. Marcos 7:7. Papurit pagsamba, ginagaulay, walang kabuluhan. Maglulumuhod ka man doon sa harap hanggang sa pulpito. Subalit, hindi yun ang gusto na araw ng Diyos na magtatagpo kayo. Wala. Yun ang sabi ng Biblia. Wala daw kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturo. Utos ng may kapal. Ito na yung bago. Mali po yun. Hindi kayo ang mali. Ang mali, yung mga nagturo noong unang panahon. Sabi dito, Marcos 7:8, walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang turo ng tao. Sa ganitong paraay, walang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng turong minana ninyo. Ano po? Sabi nga dito, Matthew 5:19, kaya't sino mang magpawalang halaga sa kaliliitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay bibilang ng pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Yung sinasabi, makakapunta pa naman pala Brother Joel kasi pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ibig lang sabihin, ano bang mababa sa langit? Lupa. Yung lupa ang susunugin, gagawin impyerno. Kung ayaw yung maluto sa impyerno, doon tayo sa tama. Okay po? Ayan. Kaya sino mang magpawalang halaga, kahit daw sa kalilitan. At patuloy, sabi niya dito, ngunit ang gumaganap ng kautusan, yung sinasabing gumaganap, yung sumusunod sa utos ng Diyos, yung naninili ng araw ng Sabat, yung buyong dimidiin, at nagtuturo na tuparin, yun ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Masakit man, isipin, pero kailangan tanggapin. Kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Mali kasi yung araw. Ano ba? Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, meron tayong pagpipilian. Kunwari yan ay si Jesus. At ito naman ay kahalili daw ni Jesus. Sino pong papanig sa Panginoon Jesus? Nasa kamay. Yung papanig sa Panginoong Jesus, nasa kamay. Sigurado? Amen? Kaya ang dapat pala ng araw ipangilin ay araw ng Sabado. Sino naman pong papanig dito? Nakahalili daw ni Jesus. Ako delikado, magiging dalawa ang inyong Diyos. Sino pong tataas ang kamay? Ako ayaw kong magtaas. Sa totoo lang, mamamatay din yan. Lahat ng tao mamamatay. Hindi po dapat siya sambahin. At hindi rin po dapat siyang kilalanin na Diyos kasi wala pong mababasa sa Biblia na gano'n. Bakit? Iisa at iisa ang ating Diyos at yung Diyos na yun ay nagmamahal sa atin. Kaya tayo nagpapahayag ng ganitong mga salita. Ano po? Utos ng Diyos o utos ng tao? Sinong sa utos ng Diyos? Nasa kamay. Amen. Sino naman sa utos ng tao? Brother Joel, hindi ako susunod sa nanay ko kasi utos ng tao yun. Hindi yun ang point. Yung point doon, yung 10 utos. Malinaw? Baka sabihin niyo, Brother Joel, nagtutulong ng maling utos. Okay. So, sabi nga si John 14:15, ulitin ko, kung ako'y inyong iingibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Sa pagtatapos po, mga kapatid, bulyong mga Sister Lau. Itong panahon na ito, panoorin niyo mabuti ha. Balik muna natin, stop muna natin ha. Yung aking pong papanoorin ngayon ay ang mga alagad, pinakuna ni Jesus Christ na tumawid sa kabilang ibayo. Ano po, nauna sila. Si Jesus Christ, nagpaiwan kasi si Jesus Christ, ugalit niyang mananalangin. So ngayon, nung pagtawid nila doon, nakasalubong silang ng malakas na hangin. At maya-maya, ito yung nangyayari. Na natin ha. Yan, nauna na yung mga alagad. Ano yung ang panahon na yun, medyo hindi maganda. Ano po, medyo mahangin. Habang sila'y nagbabangka yung mga alagad, may naglalakad dun sa tubig. Nakita ng mga alagad, sabi nila, tingnan nyo, may multo! Huwag ka matakot, sabi niya. Ako ito ang Panginoong Isus, sabi niya. Ngayon, meron po isang lalaki doon na sobrang agresibo ay pangalan ay Pedro. Sabi niya, Panginoon, kung inyong pahintulot, pili ba mong bumaba dyan at tumakalin sa tubig papunta sa iyo? Sabi ng Panginoon, sige, laksan mo ang iyong pananampalataya. Bumaba si Pedro. Sa unang hakbang ni Pedro, nagulat din si Pedro kasi yung tubig niya malalim. Nagulat siya, lumutang din siya.
palapit ng palapit ng palapit sa ating Panginoon. Ang problema, kapag ka ang iyong focus ngayong gabi, kapag ka ang inyong sentro sa buhay ay ako o tao o kanino man, mawawala kayo sa pananampalataya. Kaya si Pedro, nung nawala ang kanyang kaisipan sa pagtingin kay Kristo, babaliwala. Kayo yung katuruan ngayong gabi. Kung hindi kayo makafocus kay Kristo, mawawala lang. Sayang ang iyong pagdalo gabi-gabi. Sayang ang iyong pagtsatsaga. Yes, meron tayong question and answer portion. Padaan na lang po yan para kayo dumalo gabi-gabi. Kasi ang amin pong sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Ngayong gabi, magdesisyon kayo. Sabi ni Joshua, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod ako sa Diyos ng buong buhay. Kayo, sino dito maglilingkod sa Diyos ng buong buhay? Magpasama kayo sa Panginoon. Ngayong gabi, ito ang panahon na tanggapin natin siya. Bago tayo magtatapos, bigay ko muna ang pagkakataon sa magbibigay awit handog para sa Panginoon. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap. Magsikap na pumasok sa landas na pinapagkarap. Ngunit iyong pagkaisipin na ikaw ba'y handang salukuin niya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na, malapit ang pagdalian. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Ikaw ko tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawagli kahit siya. Ay sarang lahat doon sa langit at bayan. At kasiyahan ang mapapagiglan. Walang mararanasan ng mga kapighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Ikaw po tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawagli kahit siya. Gaya ko ng ilawin niya, ang panahon ay malapit na. Gusto namin na kayo ay makasama doon sa langit na bayan. Ngayong gabi, inaatok kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubay ng Banal na Espiritu ang inyong mga puso. Kayo ba'y gustong magpasakop sa Panginoon taas ng kamay? Sino po dito magdidesisyon na talikuran maaaring masakit sa pagtalikod, pero dahil yun ang gusto ng Diyos, dahil mahal natin siya, gagawin natin ito. Sino pong gusto dito magpasakop sa Panginoon ng buong buo nasa kamay? Kung nais po ninyong magpasakop, huwag po kayong tumayo na parang napilitan lang dahil tumayuan lang. Tumayo po kayo na gusto talaga ninyong magpasakop sa Panginoon. Yung desisyon ninyo mismo, hindi po ito pilitan. Ngayon yung mga nagnanais, pwede bang mabantay ng gunting para isama ko kayo sa panalangin. Mga gusto pong tanggapin si Kristo, huwag po kayo magalinlangan. Ito yung gabi ito na kung saan magpapasakop tayo sa aming Panginoon Jesus. Kahit kayo po ay mga dati ng mga Seventh-day Adventist na o ano man ang iyong reliyon, wala pong pinag-usapan dito kung ano ba. Basta ang mahalaga, nalaman natin katotohanan at willing po tayo magpasakop sa ating Panginoon. Tayo po yung sa isang panalangin. Dahilan ng Diyos na Panginoon sa napakabuti nyo. Tutusin.
Hindi naman talaga ako nakapagdapat sa Panginoon. Pero ginamit ko ang isang instrumento sa kalimitas, di ba? Bakit masakit sa kanila ang mensahe ng gabi? Pero dahil mas naninibago ang pag-ibig nila sa inyo, alam ko, isa sa kabuhayan na kaya sa iyong tulong sa kanila. Kaya ngayon gabi, Ama, yung mga nagsipantay, ipumili ko na ng mga pusong isipan. Pagtibayan ka ng transisyon. Kung ako lang, hindi sila kayang kontrolin. Pero dahil ba ng Espiritu ang gumagawa sa mga oras nito, ako imposible na sila rin makakasama namin tuwing araw ng Sabat sa bahay sa bahay kung saan yung mga idadalhin yung pagkain sa kami tuwing araw ng Sabat. Kita niyo pa rin sa pagtayo ka. Basang-basa niyo ang mga pusong isipan nila. Maging nakuhan din isang kasalanan. Kaya kung may nagdesisyon kayo na talagang totoo, pastibayan pa. Yung mga nagdesisyon na kalilangan, mas palakasin pa. Yung mga nagdesisyon na ngayon lang, ayun, kasi kapalanan ko rin, nakadaan lang yung pag-ibigay sa gano'n. Sa gabi-gabi namin ang pag-aaral. Hindi lang gabi-gabi, kundi sa araw-araw ng pagbubuhay. Pasakot namin ang ating buhay sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga utusan. Pagpalain ko sila pa. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng sapat na kalakasan. Baka kailangan na araw ng sabiyon, hindi araw ng sapat. Hindi sila makapagtrabaho, kundi masaya sila na sasapa sa tamang Diyos kasi nagdulang sa tamang araw na nais nyo makipagtagpog sa mga isa. Ang banal, nakayag ko na ang mga iilang na tuhanan. Huwag niyo pong hayaan na nagiging ito ng kawan. Huwag niyo pong hayaan sa kalimit ito ng pagsubok. Huwag niyo pong hayaan pag iyon bakit tayo sa mga batong puso, kundi pagpapilya ka ng mga pusong isipan. At pagpubuhay ko ba ng araw na sila natin, ipapahagi nila ang ganitong mensahe sa kanilang mga sa buhay at sa lahat ng kanilang mga kapipilana. Mga banal, upasa po ako ang inyong banal na kaluwalhatian, ang inyong presensya at sa amin sa mga oras nito. At tanggapin niyo po ang aming panalangin at pagsusumamo na sa lahat ng nagdesisyon, mananatili nito ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming hiling sa mga kapangyarihang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless po. Hindi po yung po. Something was a
Lumuko para po sa ating panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat. Kayo po ang Diyos na may bigay lahat ng aming mga tinatangkilik. Kayo ang Diyos na may bigay ng aming bawat mga talento. At kayo rin po ang Diyos na may pahiram na walang katapat na halaga. Ito nga po ay ang aming buhay na aming tinatangkilik ngayon. Kaya marapat po lamang dakilang Diyos na kayo po ay aming papurihan at itaas ang inyong banal na pangalan sa pinakamataas na luklukan diyan sa kalangitan. Dakilang Diyos, bagamat kami ay dumaranas ng mga suliranig, mga problema at mga abag-abagan dito sa mundo na aming ginagalawan, ngunit batid namin dakilang Diyos na kung kayo po ay nasa amin, tunay po na ito po ay aming malalampasan at kami po ay magtatagumpay sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pag-akay sa aming mga mahal na kaibigan na sila po ay hindi nagkataong naririto lamang. Sila po ay napadaan lamang bago sila po ay tunay na inyo pong dinala at inakay sa lugar na ito upang makapakinig ng inyo pong mga mensahe at inyo pong mga salita ng katotohanan na naaayon po sa inyong banal na kasulatan. Nawa Panginoon, bigyan po sila ng patuloy na pagnanasa na alamin ng inyong banal na kalooban. Bigyan po sila ng katatagan, ingatan po sila at sa mga natitirang gabi pa, nawa samahan niyo bumuli sila na sila po ay makadalo. Ilayo po sila sa anumang pangharap. Kami, Panginoon, ay humihiling sa inyo ngayong gabi na sa aming pong kanya-kanyang pag-uwi, patnubayan niyo po kami na maluwalhating makauwi ang bawat isa at magkaroon po kami ng kapayapaan at dali namin ang mga mensahe at salita na aming pong narinig ngayong gabi. Ingatan po kami dakilang Diyos at aming pong inilalapit din sa inyo na inyo pong basbasan ang mga pagkain, aming pong pagsasalu-saluhan na hindi lamang po ito dakilang Diyos na makagaling sa aming pisikal na pangangatawan, ngunit ito rin po ay makagaling sa kasakitan ng aming pong bawat espiritual. Ito po ay aming inihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid.